Gusto mo bang bumili ng aircon dahil sa sobrang init ng panahon? Ano-ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng unit ng aircon ang pwede mong pagpilian? Usapang air conditioning unit naman tayo, kaya tara, let's go! Hi mga ka-Arky! Andito na naman ang iyong Kuya Architect at kung ikay naghahanap ng mga contents all about house design and construction at paano gawing mas convenient, mas comfortable ang inyong bahay, please check out our videos. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Again, sa videong ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang types of air conditioning unit na pwede mong bilhin. I-discuss natin ang window type, split type, at freestanding na air conditioning units. Ano-ano nga ba ang kanilang mga advantages at mga issues kung ito ay yung gagamitin sa pagpapalamig ng iyong kwarto. Pag-uusapan din natin kung ano ba ang isang inverter na aircon. Makakatipid ka ba talaga dito? At iba pang mga tips at infos na maaaring makatulong sa iyo upang maging efficient at makatipid ka sa paggamit ng iyong aircon. So start na tayo sa ating topic for today. How to choose your aircon. Now, first, discuss na natin ang tatlo sa pinaka-common na type ng air conditioning unit sa market ngayon. Iisa-isahin natin ang kanilang mga advantages at mga disadvantages sa paggamit nito. Una, ang isang window type aircon. Well, tinawag itong window type dahil required nito ng butas na sing laki ng isang maliit na bintana. Pero common din naman na kinakabit ito mismo sa isang opening doon sa mismong bintana ng ating bahay. Either magpagawa ka ng butas sa pader or doon na mismo sa existing na window sa iyong wall. Ilagay yung ating window type na aircon. Anyway, ito yung mga available na sukat or mga dimensions ng isang typical na window type na aircon. So, kung magplano kayong magbutas sa pader or maglagay ng space ng AC sa inyong mga windows, alam niyo yung sukat. So, take note nyo na lang tong mga sizes na to or dimensions. So, basically, merong 4 main parts yung ating aircon. Yung condenser, compressor, evaporator, at saka yung blower niya. Sa isang window type na aircon, ang 4 na components na ito at iba pang parts ay nasa isang casement lang or sa isang unit lang. Anyway, ang evaporator ay yun yung humihigop ng mainit na hangin sa isang kwarto. Yung blower naman yung bumubuga ng malamig na hangin. So, basically, yung dalawang components na yun ay yung nasa indoor or nakaharap sa loob ng ating kwarto. So, masasabi natin ang mga parts na yun ay nasa interior ng ating bahay. At yung compressor at yung condenser naman ay yun yung nagpapalamig sa mga hinigop na hangin. Sila rin yung nagpapalabas ng init, palabas sa machine, at yung tubig from the condensation process. So basically, yung dalawang ito ay yung nasa labas na parts or exposed sa outdoor. So, yun yung mga basic parts. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga advantages ng paggamit ng isang window type na AC. Tara. Una, among the 3 options, ito na yung pinaka-mura. So, kung you have a tight budget, well, pwede itong piliin mo. Next is easy installation. Well, basta handa na yung butas sa pader or yun sa bintana, at meron na itong dedicated na saksakan or dedicated na circuit. Meaning, walang ibang kasama na appliance sa saksakan na yon. So, kung meron na ang mga ito, well, madali na lang ang installation. Kasi ipapatong mo na lang sa butas o isasalpak mo lang yung doon. Ganon. Third advantage is ang mas madaling maintenance. Madaling i-install, madali ring tanggalin for cleaning. Dahil nakapatong at nakasalpak lang ito sa pader or sa bintana, madali itong tanggalin at ilagay sa labas ng bahay or sa kwarto para doon linisin. Tapos, ibalik lang ulit sa pagkakasalpak. Ganon. So, again, mas easy yung maintenance ng isang window type na aircon. Compact din ito kasi nga yung mga components niya ay nasa iisang casing lamang. So, no need for extra space para ito gumana. Kaya again, pag compact, mas makakatipid ka sa space.
So, yun yung mga kagandahan ng isang window type na AC. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Ano naman ang mga disadvantages na pwede mong ma-experience pag gamit mo ito? Una, yung security risk. Dahil nga, ang unit nito ay nangangailangan ng malaking butas sa pader or sa may bintana. Well, maaari itong gawing daanan ng mga magnanakaw. Lalo na pag hindi nilagyan ng grills yung butas na yon. Lalo na yung mga nakalagay sa bintana, yung wala talagang protection. Pwede kasing itulak yung dahan-dahan ng magnanakaw. At again, pag wala na yung aircon doon sa butas na yon, pwede na doon sila sumuksok at doon na pumasok para kunin yung mga gamit natin sa loob ng bahay. So, better secure your aircon opening. Mas maganda nang gumastos ng grills. At least, may nilabas ka mang pera, mas secured naman yung bahay nyo. Sunod na issue ay yung ingay. Ito yata yung isa sa main issue ng window type na AC, yung noise production nito. Siguro nakaka-relate yung may mga window type na AC. Alam nyo yung nakikreate na ingay pag nakaandar na yung aircon na ito. Dahil nga nasa isang casing lamang yung condenser at yung compressor at iba pang parts ng makinang ito. Pag ito'y nakaandar ay nag-create ito ng vibration, which is naglilikha ng ingay. Lalo na doon sa mga hindi masyadong secure yung pagkakabit sa butas or sa mga framings nito. Lalo na kung merong mga grills or mga frames na bakal. Pag nag-vibrate ang aircon dito ay maingay talaga. So pag nagkabit kayo ng aircon, ideal na maglagay kayo ng parang foam or yung mga damper something sa butas or sa edge ng mga aircon natin para hindi masyadong magalaw yung aircon, malesen yung vibration at malesen yung ingay na nagproproduce sa isang window type na unit. Well, aside sa pwede itong maging disturbance sa mga tao sa paligid kung gumagamit ka ng aircon tapos maingay, lalo na yung sa kabilang kwarto. Tapos yung kapitbahay nyo rin naiingayan, di ba? Security risk din ito dahil kung masyado talagang maingay yung aircon at ikay mahimbing natulog ay hindi mo na mapapansin yung ingay sa labas, which is pag may nagkagulo, may emergency or may sumisigaw ay hindi mo na yung maririnig kasi sa sobrang ingay ng AC sa kwarto mo. Kaya again, ang sobrang ingay na ito ay delikado din. But anyway, may mga bagong models ng mga window type AC na less noise. So, tanungin nyo na lang yung mga sales agent kung anong mga brands ang nagbibenta ng mga lesser noise na mga units. So, yun yung mga kagandahan at mga issues na pwede mong ma-encounter pag pinili mo ang isang window type na aircon. So, ito bang pipiliin mo? Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikalawang type ng isang air conditioning unit, ang split type aircon. So, basically, tinawag itong split type dahil may dalawang components nito na magkahiwalay. Ito yung indoor at yung outdoor components. So, hindi kagaya sa isang window type na magkasama yung mga parts sa isang casing. Dito sa split type ay may two separate casing para sa mga parts ng ating AC. Ang indoor components ay yun yung evaporator at yung blower at iba pang mga parts. At yung outdoor components naman ay made up of the compressor and the condenser. So, kung may makikita kayong nakalagay na ECCU, meaning Air Condition Condensing Unit. So, ito yung outdoor or nasa labas ng bahay. Again, magkahiwalay ang outdoor components at ang indoor components at connected sila via cables para sa power at commonly copper coils para makonect yung hinigop na hangin at ang ibubugang malamig na hangin patungo sa loob ng ating kwarto. So, ano naman ang advantages or kagandahan ng paggamit ng split type na aircon? Una ay hindi mo na kailangan ng malaking butas sa pader or sa opening ng ating mga bintana. Kasi yung indoor na component ng aircon na ito ay naka-wall mount. Wall mounted, ibig sabihin ito'y sinasabit or sinisecure sa mga bracing na kailangan mo lang i-install sa
walls. So again, hindi mo na kailangan ng malaking butas para ma-install itong AC na ito. Pero kailangan mo rin ng maliit na butas for the copper tubes at mga cables para ma-connect yung dalawang components. Pero maliit lang naman ang butas. Mga let's say mga 3 inches in diameter yung butas na yon. Pwede na yung lumusot yung mga tubings na yon. Next na advantage nito, dahil nga hindi mo na kailangan ng malaking butas, ay lower risk na ito for security breach. Dahil nga wala nang malaking butas na maaring daanan ng mga magnanakaw, well, mas secure yung ating mga bahay. Then, isa talaga sa edge ng isang split type aircon over window type aircon ay ang kanyang pagiging way less noise producing na unit. Ibig sabihin, hindi ito ganun kaingay or wala talagang maririnig na ingay, unlike sa isang window type na aircon. Dahil nga yung condensing unit ay nasa labas, yun yung nagpo-produce ng vibration or yung ingay. Kaya pag ikay nasa loob, of course, yung indoor lang ang nandoon ay hindi ito nagki-create ng ingay. So kung gusto mo ng mas tahimik na aircon, yung tipong mahimbing yung pagkatulog, at pwede mong marinig pa rin yung ingay sa labas, lalo na in times of emergency, well, better choose this split type na air conditioning unit. Isa rin sa advantage nito ay ang kanyang aesthetic appeal. Kasi nga mas slender, mas manipis itong tignan, hindi ito bulky at mechanical looking unlike sa isang window type na AC. So aesthetic wise, maganda rin itong tignan pag nasa wall. So, yun ang ilan sa mga major advantages ng paggamit ng split type na aircon. Ngayon, i-discuss naman natin ang mga issues nito or mga disadvantages pag ginamit mo ito. Unang issue, well, generally, mas mahal ito kaysa isang window type na aircon. Kaya kung may problema ka sa budget at nagtitipid ka, siguro dun ka na sa una. Next issue ay yung maintenance. Unlike sa isang window type na AC na pwede mong tanggalin at ilabas at doon linisin yung kanyang unit, ang sa split type naman ay hindi basta-basta matatanggal yung indoor na component kasi naka-fix yon sa bracing or naka-wall mount. Kaya yung common practice ng paglilinis nito ay yung mga maglilinis ay papasok talaga sa kwarto or sa areang yon para maglagay ng mga kanilang gamit for cleaning. Ibig sabihin, pag sila'y naglinis nito, gumamit sila ng tubig or anuman, ay magiging mas may risk na maging makalat ito sa kwartong iyon. Lalo na yung gumagamit sila ng plastic na pangsalod sa tubig para hindi ito kumalat sa kwarto if ever binubuhusan nila or ni-spray nila ng water yung indoor na component para linisin. Again, may tendency itong kumalat sa kwarto pag hindi nila naayos yung trabaho nila sa paglilinis. Ganon. Mas medyo careful sila sa paglilinis nito kasi again, tendency itong maging messy kung magkamali sila. In terms naman sa installation, nagre-require ito ng extra space sa labas kung saan imamount or ilalagay yung ECCU or yung air conditioning condensing unit, yung outdoor component. So, kailangan mo maglaan ng space, maglagay ng ledge or maglagay ng mga metal decking para sa mga ECCU na ito, which is dagdag gastos. Anyway, may tinatawag tayong multiple split type na air conditioning unit kung saan merong single na ECC unit o yung condensing unit sa labas at nagko-connect ito sa multiple na indoor components or evaporator sa iba't ibang kwarto ng bahay. So, share ko lang. So, yun yung advantages or kagandahan at mga issues or disadvantages ng paggamit ng isang split type na AC. So, ikaw bahala kung ito'y gusto mo. And lastly, we have the floor standing type na AC. Ano naman ito? So, based sa pangalan nito, ito ay floor standing or nakatayo. So, yun. Hindi ito nakamount sa pader or nakapatong sa isang butas. Nakatayo ito mula sa floor.
But generally, gaya ito ng isang split type na aircon. Meron itong indoor component at meron din itong outdoor na component. So, ano naman ang mga advantages at issues nito? Tara, pag-usapan din natin. Unang advantage nito is kagaya ng isang split type ay hindi mo na kailangan ng malaking butas sa pader or sa bintana. Maliit lang na butas gaya ng sa split type na 3 inches lang para sa tubing nito. Mas madali na rin yung installation nito kasi nga floor standing. So, hindi mo na kailangan i-mount or maglagay ng bracing sa wall or magbutas sa pader. Dahil yun, nakatayo lang siya at pwede na siyang gamitin. Next ay cooling capacity. Commonly, ang mga floor standing na mga AC ay mas malalaki kaysa isang window type at isang split type. So kung meron kang isang malaking area na gusto mong palamigin, well, pwede mo itong gamitin kasi nga mas malaki ang coverage ng pag-create nito ng lamig within that area. Meron namang mas maliliit na mga floor standing aircon pero common talaga ngayon yung mga slender malalaki or matataas na mga standing aircon. So easy installation at mas malaki yung capacity magpalamig. Yun yung mga ilan sa mga advantages ng isang floor standing na aircon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Una, of course, ito ang pinakamahal sa tatlo. Well, obviously, dahil kaya nito magpalamig ng mas malaking lugar at mas flexible yung pwede niyang location, talagang mas mahal ito. Pangalawa, masasabi man nating nakasave tayo ng space sa wall. Well, yung ganitong unit naman ay nagkukonsume ng space sa ating floor. So, kung mas maliit yung area mo, medyo intimidating yung kanyang size, especially yung mga matatangkad. Tsaka bulky siya. So, nakaka-take up siya ng floor space. So, kung mas maliit yung area mo, medyo sisikip nga yung kwartong yun. So, masasabi nating intended lang talaga siya sa malalaking area. At gaya ng isang split type, yung ating floor standing na aircon ay need din ng space para sa kanyang outdoor component or sa kanyang ACCU na component sa labas. So, kailangan niya ng ledge or kailangan niya ng decking. Ganon. So, technically, kailangan niya ng connection from the outside to the unit sa inside. Which, ibig sabihin na hindi mo ito basta-basta rin magagalaw or malilipat sa isang lugar dahil nga connected din sila ng tubing. Ganon. Yun yung mga kagandahan at mga issues ng isang floor standing na aircon. So, na-discuss na natin ang mga advantages at mga disadvantages ng mga tatlong most common type ng air conditioning unit sa ating mga bahay. Now, pag-usapan naman natin ang additional tips and infos para gawing mas efficient at makatipid tayo sa paggamit ng ating aircon sa ating mga tahanan. Una, ano ba ang isang inverter na aircon? Well, ito isang type ng AC kung saan may variable control ito sa compressor speed. Ibig sabihin, pag na-detect na ng aircon na malamig na yung area, well, hinihinaan na nito ang andar ng compressor para mas makatipid sa kuryente at maging less maingay ito. Pag hindi naka-inverter yung AC, ay kahit medyo malamig na yung loob ng kwarto, ay fix lang talaga ang lakas ng compressor. Kaya umiingay din ito. So, sabihin man nating mas mahal ang mga inverter na aircon, well, makakatipid ka naman sa kuryente. Plus, less maingay pa ang mga units na ito. Next, let's talk about mga positioning or pagkaka-install sa ating aircon. Especially doon sa bumili ng isang window type na unit. Dapat ba sa taas or sa baba ilagay yung unit na ito? Well, based sa thermodynamics, cold air goes down, hot air goes up. Ganon. Kung nilagay mo yung window type na aircon sa mas mababang posisyon, yung mababang posisyon lang ang mas malamig. May tendency na yung sa upper part ng kwarto ay hindi na ganong kalamig dahil nga bumababa yung lamig na hangin. So kung naka bunk bed ka or naka double deck na bed, may tendency mas mainit yung upper deck ng bed na yon sa kwarto yun dahil nga mababa yung pwesto ng ating window type na aircon. So mas mabuti ilagay ito sa mas mataas na part ng ating kwarto. Ideal din na merong gap
na 0.50 meters or kalahating metro ang ating ACC units o yung mga condensing unit natin sa labas from an obstruction or yung sa wall. Dapat may gap ito para naman mas efficient yung pag-exhaust or yung pagbuga ng init sa labas ng ating mga aircon. So again, dapat may ample space or gap ang ating ACCU or ating mga condensing unit mula sa isang pader or sa obstruction sa labas. Para mas efficient din ang pagpapalamig ng ating aircon sa ating mga kwarto, ay i-check natin ang ating mga windows kung may awang or may mga gaps na pwedeng lumabas doon ang lamig, especially doon sa ating mga jalousie windows. Pwede naman yung mga jalousie windows natin gamitin sa mga kwartong may aircon, but atin lang i-check na maayos na nako-close ang blades nito at walang naiiwang na gap. Kung meron, ipa-repair natin. Kung nagwe-worry ka about leaks sa bintana, ay pwede kang maglagay ng makapal na kortina over it kung nagpapaandar ka ng aircon para mas hindi makalabas yung lamig doon sa ating mga openings. Pwede rin gumamit ng mga rubber door sealer tulad ng mga ito sa ating mga bottom part ng pinto, lalo na kasi doon madalas merong gap para hindi doon lumabas yung lamig ng aircon. Again, para silyado yung gap na yon. Anyway, for capacity and floor area na kayang palamigin ng isang specific unit or specific spec ng aircon, well, tignan nyo lang ito. At yun nga ang ating discussion kung paano pumili ng ating air conditioning unit. Sana nakatulong ang video ito kung nalilito ka pa kung anong pipiliin mong aircon na ipapakabit. Anyway, may isa pala tayong video kung saan i-discuss naman yung mga ways para ma-maximize yung natural ventilation. So kung ayaw mong gumamit ng aircon or mga fans, well, maaari mo tong gamitin or panoorin na video para may malaman kang mga tips. Again, sa channel nito ay marami pa tayong videos all about house design and construction. So kung hindi pa, please do subscribe. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share, at kung may katanungan or may opinion kayo all about this topic, well, write down it in our comment section. Ulit, ito yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa ating next video. Bye!